kababayan, ngayon punta tayo dito kay Yusek Clark Castro kasi na-interview siya patungkol po dun sa mga sinasabi mga kababayan na na kesyo ginigipit daw itong si Jinggoy Estrada, kesyo daw mga kababayan, meron daw nananakot at pumipuwersa dito kay Jinggoy Estrada mga kababayan para daw po kumala sa majority. At ibasura yung kaso naman niya kapalit nung pagkalas na yon. So ngayon ito, pakinggan po natin itong sinabi or sagot ni Yusek Clark Castro patungkol po dito. So ito, i-play po natin. Si Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office ay nandito na po sa ating Zoom. Yusek Claire, na-miss ka namin last time, hindi ka nagising. Good morning! Yes, good morning Alvin, good morning sa lahat ng mga kabayan natin. Yes, nakatulog tayo noon at that time, mga 4:30 na yata ng madaling araw sa Japan. So mga 3:30 dito. Hindi, balik. Ay, tama. Mga kasi advance sila ng 1 hour eh. Sabi ko nga, nasarap ng tulog ni Yusek Claire sa Japan. Nakatulog tayo, maliwanag na. Kasi parang 4:30 sa Japan, maliwanag eh. Ibig mo sabihin, madaling araw ka na nakatulog. Yes, oo. Sorry, Yusek. Anyway, hayaan mo na yan. Alam ko naman na pagbibigyan mo naman kami pag may time eh, di ba? Pahingi ng reaksyon. Ang sabi ni Senator Jinggoy, ang dami daw nag-aalok sa kanya na pumunta sa sa minority para lang mailusot siya sa kaso. Yung Malacanang ba nararamdaman niya na kayong pinariringgan na Yusek? Siguro, hindi ko alam kung sino kasi paparinggan niya ba yung Office of the Ombudsman? Parang hindi naman niya pariringgan yung Sandigan Bayan, di ba? Pero kasi ganito yan, Alvin, kung iisipin natin, last year pa, nababagit yung pangalan niya, last year pa, siya naiimbestigahan. Tama! So, kung yun lang naman. At saka take note, minority pa lang sila mga kababayan, may investigasyon na talaga kay Senator Jinggoy Estrada. At kung matatandaan nyo mga kababayan, dapat nga December nakakulong na yung mga yan. Kasi nga by September dati, napapangalanan na yung mga yan na talagang sangkot mga kababayan sa mga anomalyang flood control. So ngayon, inaasahan ng taong bayan na by December 2025 makukulong yung mga yan. Pero kung titingnan nyo, di ba, tumagal ng matagal na panahon hanggang ngayong Mayo nga, nagulat na lang tayo mga kababayan, inabot pa nga ng June na etong si Jinggoy Estrada ay inaresto na. So hindi na bago yan para sa taong bayan. Na magiging dahilan na hindi ka kakasuhan, wag ka dyan sa majority. Di sana hindi na pinaabot na pumasok siya sa majority. Tama. So hindi ko makita yung logic para sabihin na inaalok siya tapos hindi na siya kakasuhan. Di sana noon pa hindi siya pinapaimbestigahan. Kahit na sa Senado, mismong si Senator Lacson ay nabanggit ang kanyang pangalan sa partial report nito. Pero sabi niya, Yusek Claire, kung sino, sabi niya, pangangalanan niya, di ba? Sabi niya, kung sino, abangan nyo sa susunod na kabanata. Something like that. Paano yan? Wala tayong magagawa kung sino yung pangangalanan niya. Kasi sinabi niya yan, tapos kung sino yung pagbibintangan niya, edi tanungin natin kung sino. Tama. Kung pangalanan mo. Pangalanan niya, oo. Kasi ang hirap naman na mamuhay tayo lagi sa intriga. Kasi parang intriga nga ang dating, kasi parang pa-blind item pabitin. Tapos sasabihin niya raw sa susunod. O di ibig sabihin parang serye ito. Oo, para meron siyang pinapanakot din, di ba? So, hindi naman kasi natin matatawaran kung may kaso talaga. Tama. Hindi naman pwedeng tanggalin ang anumang liability para lang umanib ka sa isang grupo. So, pananagutan na sa taong bayan Tama. So gano'n na lang yung hamon kay Senator Jinggoy. Hindi, okay lang naman mag-akusa ka, karapatan mo yan. Pero pangalanan mo, para lang sa ganun, ay magkabukingan. Pero sigurado ka ba, Yusek, na hindi taga Malacanang ang nag-alok? Baka naman ang dulo, si Presidente pa lang nag-alok sa kanya. Matagal naman nang nagpupunta si Senator Jinggoy sa mga events ng Pangulo. So, bakit pa siya alukin? Okay naman sila before. Tama. At okay naman sila ngayon, so wala akong nakikita. Okay. Ngayon, sa Senado pa rin, hindi ho ba kayo bilang Yusek Claire, hindi ba nakakadismaya ang nangyayari sa Senado ngayon? More so, siguro sa Presidente na dati ding Senador, parang nakakahiya. Hindi, mismo si PBBM na nga nagsabi na nagulat siya dito sa mga nakikita niya mga kababayan sa Senado Kasi pagka daw napapanood niya kung ano yung nangyayari sa Senado, nagkakatinginan daw sila ni ESR Alprecto mga kababayan dahil nga noong mga panahon na yan hindi naman daw po sila ganyan nung sila ay senador, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan pero mamaya maayos na, diba, dahil nga napapag-usapan. Pero ngayon kung makikita ninyo ginagawang laruan na lamang ito pong Senado, ginagawang playground na lamang nito mga senador. Bakit? Dahil pag gusto nilang i-boycott at wag pumasok, hindi sila papasok, i-boycott nila ang Senado. Ganun na po ngayon ang Senado, mga kababayan. Ang Senado ngayon, parang pababa ang imahe, Yusek. Ay, sobra. Actually, nung nagkaroon ng kapihan, kasama ang media sa Japan, nandun ang ipinakita at sinabi ng sentimiento ng Pangulo na nung panahon daw niya, nung siya ay senador, nagkakaroon sila ng pagtatalo, pero after that, nagkakapi na sila. Hindi personalan ang atake. Ganito kasi ay personalan. At hindi yun nagiging maganda sa imahe ng institusyon.
So, dapat trabaho talaga, hindi pa sarili. Ang trabaho dapat sa taong bayan, hindi kung kani-kanino nung pakikipag-alyado. So, Tama. hindi nakita ng Pangulo, hindi personalan dati. Sino may kasalanan noon? Ba't umabot tayo sa ganyan? Hindi ko masasabi kung sino, pero kailan ba nagkaroon ng ganitong kaguluhan? Kanino ba? Eh di kay Alan Peter Cayetano, si Alan Peter Cayetano may kasalanan yan mga kababayan. Wala nang ibang dapat sisihin dyan kung hindi si Alan Peter Cayetano at yung Duterte Senators. Kasi kung hindi naman dahil sa kanila mga kababayan para lang isalba si Sara, eh hindi naman magkakaroon ng kaguluhan dyan sa Senado. Sino ba liderato nagkaroon ng ganitong kaguluhan? Para nagpaparinig ka kay Cayetano. Wala akong sinasabi, kaya sa kanya lang naman nagkaroon ng kaguluhan nung panahon naman ni Senator Tito Soto. Wala naman. Kaya nga. Nagkakaroon sila ng debate, pero hindi naman nauuwi sa putukan. Hindi naman nauuwi sa lock and load order. Diba? So, nasa leadership yan. Tama. Si Tama. Cayetano, may pahig kagabi. Di ba hindi sila sumipot doon sa sesyon? Nasabi ni Cayetano, maling impormasyon kasi ang nasasagap ni PBBM. Kaya ganyan ang impression niya dahil mali daw ang impormasyon na nafi-feed sa presidente. What do you say? Impression ng Pangulo, ano ba ang meron siyang version? Yung mga video na nakita, galing naman sa Senado. Tama. So, anong version meron siya? At ano ang mali sa sinabi ng Pangulo? Ang Pangulo, nagsabi lang naman ng kanyang sentimiento na may personalan sa loob ng Senado. Wala ba? Di ba meron naman talaga? May nag-a-ad hominem pa. So, ang nakita na pangyayari na wala naman talagang NBI na balak pumasok, mga NBI agents na gustong pumasok sa Senado para arestuhin si Senator Bato de la Rosa noong May 13. Wala naman talaga eh. So, anong mali doon? So, anong tama sa kanya? So hindi totoo, Yusek Claire, na mali-mali ang ibinibigay na impormasyon sa presidente. Kasi yun yung akusasyon eh. Mali yung nasasagap mo yung detalye, Mr. President. Kaya Tsaka mga kababayan ito kung titingnan nyo si Presidente kasi tahimik na nagmamasid yan. And then siguro napapanood niya rin yung mga nangyayari dyan sa Senado. Hindi naman basta impormasyon lang eh. Yung ibinabato kay PBBM, nanonood din yan mga kababayan kung ano yung mga nagiging kaganapan dito po sa ating bansa. Ang presidente tahimik na nagmamasid at hindi kasalanan ng presidente kung yung nakita niya gano'n na. Ang Senado nagkakagulo na, nag-aaway na. 'Di ba dumarating pa sa point na ibino-boycott ang Senado, ayaw na magtrabaho ng majority. Para hindi na umusad etong Senado sa trabahong dapat gawin nito. 'Di ba mga kababayan? Hindi kasalanan ng presidente kung nakita niyang fake yung drama diyan sa Senado, yung fake, yung under attack ni Alan Peter Cayetano. Ang may kasalanan niyan si Alan Peter Cayetano kasi hindi niya kayang kontrolin ang Senado. kaya ganyan ang nafu-form mo ni opinion. Pero yun mo, sinusubukan ni Alan Peter Cayetano gamitin yung pagiging Senate President niya. Kaso ang problema, wala, hindi niya talaga kaya. Pinanghuhugutan dito, yun yung nireport sa kanya. Pati yung papalabas kay Senator Bato kasama Senator Robin, video naman yun eh. So anong tama doon? Anong mali doon? Tanungin natin siya. Anong tama? Ano ang version niya? Mali ba yung video? Inamin naman ni Senator Robin. Totoo naman yun. Yung mga video nandoon, highlights, di naman lahat, syempre 24/7 ipapakita sa report. Kung ano na yung highlights? So anong mali doon? At ano yung tama sa kanya? Meron bang plano ang presidente na pagbatiin? Kumbaga, I understand nag-meet na si Presidente at si Senate President Cayetano, Yusek. Hindi ko masabi. Wala akong detalyadong impormasyon patungkol dyan. Siguro kung sa kanya manggagaling, pero on our part to, wala sa aking ibinibigay na anumang impormasyon patungkol dyan. Pero may balak ba ang presidente na pagbatiin? Kung magpatawa, ayusin na natin ito kasi remember, may epekto po sa agenda ng presidente, legislative agenda, ang impasse sa Senado. Pag hindi yan makapasa sa Senado, dahil nga nagbabangayan sila, yung isa magbo-boycott, the next time, ang isa naman yung hindi pupunta, wala tayong magagawa. Ang laki ng sweldo ng mga yan, and yet wala po na ipapasa sa Senado na kailangan din kasi bicameral nga po tayo hindi ho ba? Tama. May gagawin. Sige po. Alvin, sa Pangulo kasi, wala problema kahit sino yung leader dyan. Kung ano yung priority bills dapat, ma-prioritize. Tama. Ang problema kasi sa kanila, katulad niyan, meron din yatang session kagabi, hindi lang pumasok. At according to Senator Rafi Tulfo, ay naghihikayat pa yata na mag-boycott. At Yun na mukhang nga ng majority. So, hindi ito hawak ng Pangulo, nasa liderato talaga to. Kumbaga, pinagmamalaki itong si Senator Alan Cayetano na dapat sila ay independent. So, kung independent kayo, dapat saklawan mo yung mga tao nyo dyan, Tama. yung mga kasama nyo dyan, para makapagtrabaho kayo ng maayos. So, ang tanong mo kung papasok ba ang Pangulo, wala namang problema kung papasok ang Pangulo, pero baka pagka kumilos ang Pangulo, sasabihin naman ni Senator Alan Cayetano, nakikialam sa Senado. Alam niyo naman magsalita itong si Senator Alan Cayetano. Iyon naman talaga ang naratibo nila, mga kababayan, nakikialam mga executive sa trabaho daw po ng Senado. Kaya nga kung makikialam po si Presidente dyan, si PBBM, anong palalabasin ni Alan Peter Cayetano? Totoo na nakikialam ang executive. Di po ba? Kaya mas maganda, ayusin.
ayusin ng mga senator itong problema sa Senado dahil sila lang ang makakapag-ayos niyan. At maayos yan kapag ka tinanggal si Alan Peter Cayetano at pinalitan ng bagong Senate President. Yun lang ang solusyon dyan, mga kababayan, para magkaroon ng trabaho dyan po sa Senado. Tanong, konting kilos lang, may ibang interpretasyon. So baka mapasama pa ang Pangulo kapag nag-try. Diba? Na sila ipag-ayusin at sasabihin niya, independent ang Senado. Diba? Mabigyan ng maling interpretasyon at iuulat niya sa bayan yung kanyang interpretasyon. Mapapasama naman ang Pangulo doon. But anyway, ang Pangulo anytime sa mga ganyang pagkakataon ay willing to help. Pero muli, hindi makikialam ang Pangulo sa mga nagiging desisyon ng Senado. Tama. Ayan. Diba mga kababayan? Napakaliwanag naman po ng sinabi po dito ni Jose Clar Castro na ang presidente hindi po makikialam dyan sa kung ano yung nangyayaring desisyon dyan po sa Senado. Maliwanag din naman ang sinabi po ni Jose Clar Castro na kahit sino po ang nakaupo dyan na Senate President, ang mahalaga na umuusad, na iiakyat na aprubahan yung mga priority bills, mga kababayan. Unang-una, yung mga panukalang batas na dapat po inapapakinabangan na ng taong bayan, dapat ay natatrabaho na mga senator. Kasi laki nga naman ng sahod ng mga yan, unfair naman sa mamamayang Pilipino na wala po sila nagagawang trabaho. Di po ba, mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Tama po yun kasi, pero may epekto kasi, yung impasse sa Senado, may epekto yan sa gustong i-push na legislative agenda ng executive. Kasi walang may papasa po dyan pag hindi kumilos ang Senado na magkakamatigasan. Tama. Ayaw lang may papasa kaysa kailangan mo ng Senate version. Hindi ho ba? Tama. So kanino nilidirato? Pumapalpak ang pagpapagawa at pagbabalangkas ng batas. Kung ang problema lang sa Senado, Alan Peter Cayetano. at wala namang problema sa HOR at sa Pangulo, sinong lalabas na mali? Sinong lalabas na may pagkukulang? Sinong lalabas na may pang-aabuso? Yun na magiging tanong dyan. So, Kaya lang, taong bayan pa rin ang apektado. Yeah. Tama. Tama, sa totoo lang. At saka sinisweldoan sila ng taong bayan. Parang Yes. pangit na may sweldo kayo, wala kang output, kumbaga. Pero it appears na ang gusto mangyari ni Senate President Cayetano ay i-boycott para ipakita yung independence ng Senado. So you're saying, mali rin yung discarding yun, Yusek Claire. Definitely, makasarili. Unang-una, ang ingay ba na yan na nangyayari sa Senado? Does it not affect the economy? Ngayon, kapag hindi nagiging maganda ang ekonomiya, dahil sa mga ingay nila, sabi nga ng Pangulo, di ba, yung political hit, hindi naman sa kanya nanggagaling. Doon sa mga may ingay, yung iba, obstructionist. Tapos, Tama. hindi sa Pangulo kapag ganito kaingay dahil hindi gumaganda ang ekonomiya. Hindi ba? Ikagagawin nila ito eh. O ngayon, maliwanag na, mga kababayan. Pag hindi gumaganda ang ekonomiya ng Pilipinas, hindi po kasalanan ng presidente yan. Ang may kasalanan dyan, yung mga gumagawa ng kaguluhan, katulad ng kaguluhan sa Senado. Yung mga mahilig manira sa Pilipinas, katulad ni Sara Duterte. At nung kanyang mga kampon, ika nga, mga kababayan, yan yung mga nagpapagulo dito sa ating bansa na nagiging dahilan para yung mga foreign investor, mga kababayan, hindi na matuloy na mag-invest dito po sa ating bansa or nagdadalawang isip na mag-invest dito po sa bansa natin. Kaya nga sa totoo lang, mga kababayan, kung wala naman yung kampo ng mga Duterte na ginugulo ang gobyerno ni PBBM at walang kaguluhan dito sa Senado, at lahat nagtatrabaho, baka maayos ngayon ang takbo ng ating bansa. Okay, ngayon, nagpa-interview pala si Presidente. I have 2 more questions left kasi mga 5 minuto na lang meron tayo. Ano po? Nagpa-interview pala si Presidente sa Bloomberg or Reuters? Dati pa yun. Dati pa ba yun? Dati yun. Pinagputol-putol lang siguro ng Bloomberg. Di ko alam kung kailan lumabas yan. Dati pa siguro. So luma na yan? Mga kailan? Kailan? Mga 2 months ago siguro yan. Matagal na nga. Akala ko nga bago pa eh. Yung ano yun yung ang issue niya, yung parang exploration. So parang other questions na lang yun. Yes. Kasi nabanggit ni Presidente na isa sa ikinababahala niya ay pag nanalo si Vice President Sara Duterte ay yung continuity. Kasi ganun ang nangyayari sa atin eh. Pag may bagong presidente, kahit bagong mayor, bagong congressman, may sarili din siyang proyekto, hindi na natutuloy, nawawala yung continuity. Gaano kalala ang pagkabahala na yan ng Presidente, Yusek? Marami na kasi sa nimula ng Pangulo. Unang-una, di ba, gusto niya linisin ang gobyerno sa pamamaraang kakayanin na mawala ang korupsyon. Maayos itong mga projects, especially sa DPWH, na hindi talaga ito tinutukan at hindi pinanagot noong nakarang administrasyon. So, kung tatamaan, halimbawa, yung mga kaalyado, kung sino man naman nanalo, ay baka hindi talaga matuloy ang pagpapanagot dito. Tama. Kasi isa nga yung pangalan, nararamdaman na natin. Diba? Ang ingay. So, isa yan. Ang isa pa sa talagang tinututukan ng Pangulo ay itong health. Zero balance billing na proyekto ng Pangulo at ng DOH. So, di natin alam kung magtutuloy-tuloy yan. Maraming bagay na sinimulan ng Pangulo, pero tingin ko ang pinaka-importante dito yung panagutin yung dapat na managot. Accountability. Opo. So, parang ngayon pala pati si Presidente, mukhang ramdam niya rin kasi ang leading sa mga survey si Vice President Sara, although syempre 2 years from now pa naman yung eleksyon. Ano po? Mukhang nararamdaman din ni Pangulong Marcos na talagang ang yamado ay si VP Sara. Ano po? Kung nararamdaman niya, hindi tingin ko. Natanong lang kasi siya kanina ng Bloomberg yan. Kung halimbawa,
kung sino yung magiging susunod na presidente. Pero hindi ko naman nararamdaman niyang malakas ang vice presidente. Ganun? Oo. Oo, akala ko ang Malacanang din parang naghahanda. Lalo na kayo dyan. Naku, lagot po kayo pag nanalong presidente si VP Sara sa 2028, Yusek. Ba't malalagot? Kung tama naman yung ginagawa namin, unless paplantahan tayo ng ebidensya, gagawa ng intriga, ang ginawa ng dating Pangulong Duterte, yun ang mahirap. Tama, Kasi tama. magkakaroon naman ng pagiging diktador, ipipilit kahit na mali, magkakaroon ng isang Chinese na economic advisor, mahirap yun. Pero nakikita mo na ngayon, kahit si Mayor Baste, si Congressman Pulong, naku, panay pong upak. Sa administrasyon, si Baste, kung makapagsalita sa presidente, wag grabe. Para almit na presidente, kung tirahin po, Yusek Claire. Tama. Medyo, di ba, mayor siya, di ba, under siya ng DILG. So, siguro yung ganito mga kilos, dapat napupunan na rin kung dapat ba itong managot. Dapat nga, mga kababayan, kung iba lang yung nakaupo sa DILG bilang DILG secretary, dapat yung mga sinabi ni Baste Duterte laban po sa presidente, dapat yun mga kababayan, may disciplinary action na 'Di ba? Dapat may warning na. Ito pong si Baste Duterte. Kaya nga nakakapagtaka dito na para bang ang dating mga kababayan, parang hindi naki-question ng DILG yung mga sinasabi ni Paulo, ni Baste Duterte, mga kababayan, kay PBBM. Kailangan ba siyang imbestigahan administratively? So, yun lang. Saka, siguro yun na lang ang magagawa nila. Kasi sa ngayon, Alvin, wala tayong nakikitang nagiging trabaho ng vice-presidente o sino man sa kanila. Kaya yun na lang siguro ang gagawin nila, manila sa Pangulo, ibababa ang Pangulo para iangat ang sarili nila. Pero wala silang magagawa kasi ang Pangulo nagtatrabaho. Tama. 'Di ba? Yan, napakaliwanag mga kababayan dito. Cut na natin dito So napakaliwanag nung sinabi dito ni Yusek Claire na una, hindi nakikialam ang presidente sa kung ano ang nangyayaring kaguluhan dyan sa Senado, mga kababayan, kung sino man ang leader dyan. Taliwas po sa ipinipilit ng majority na kinokontrol ng executive, ito pong Senado, mga kababayan. So ibig sabihin, wala pong katotohanan yan. At pangalawa naman, mga kababayan, maliwanag na nagtatrabaho ang ating mahal na presidente at yung mga nagdudulot ng kaguluhan dito sa ating bansa, maliwanag naman na hindi ang ating presidente dahil unang-una, ang nagpapagulo lang naman sa Pilipinas, yung mga Duterte, mga kababayan. Pangalawa, yung mga kaalyado nila na senators na gumagawa ng drama dito po sa Senado. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hinggil po sa mga topic na yan na tinalakay po natin? Ano po ang comment at opinion po ninyo hinggil po dito sa mga isyong ito na pinag-usapan po natin, mga kababayan? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po dito.